ang question dito is, worth it ba talaga bumili ng Suzuki Gixxer? Nga, andito na nga tayo nga na nararamdaman natin na may mga issue talaga lumalabas. Oy, tumingin. Papalingon talaga. Naka ano na yun ha, MT-15 na yan. What is up guys? Today we're going to discuss about our Suzuki Gixxer's issue number 3. So, if ready ka na, then sit back and relax and let's go! So yun nga, nandito na tayo sa daan. So wag na natin patagalin pa. One of the reason bakit hindi mo to nakikita sa YouTube channel ko, simply because nawalan talaga to ng brake sa harap at sa likod. So ayun, one of the reasons na hindi ako confident na dalhin ito sa daan or sa kahit anong mga pasikot-sikot, simply because it gives danger sa sarili ko, sa other drivers, or kahit na sinong mga tao na nasa daan. So as much as gustong gusto ko na makapag drive gamit ng Gixxer, I really had a thought na wag mo na gamitin kasi it has slight issue. Ang nangyari dito is pina-replace yung parang trigger dito is natunaw daw. I'm not sure ano yun, or parang hindi na kumakagat yung brake. So ayun, yun yung parang ano niya. Honestly guys, pag pinipindot mo to parang naka-clutch na sobrang smooth lang or sobrang luwag na parang clutch lang, wala talagang mafe-feel na pressure or kahit ano na nagbe-brake siya or kinakagat na yung brake. So ayun, yun yung parang reason bakit hindi nagagamit tong Suzuki Gixxer. Yung sira niya talaga guys is about the brakes, and I can say naman na ipaayos yung ating issue na yon, but sadly I didn't have a lot of time to handle it or manage it. That's why napatagal. But one of the great things na na-realize ko is I think it's around 6 to 8 months na hindi nagagamit. Nakikita nyo naman yung odo natin is around 8,000 pa rin. So last time I think was around 7,800. So right now is 8,100. So ayan, we can say naman na this motorcycle was doing still good. Yung battery na pinapalitan natin after 6 to 8 months na hindi nagagamit ng maayos, still doing good. One click start agad, alam mo yun. So I guess this motorcycle is still good to go, and yun lang, minor issues but still good to go pa rin siya. So ayan. Today nga pala may pupuntahan tayong kapehan para ma-edit natin tong video na to and then ma-upload na natin, and I hope mas marami pa akong magagawang content na para sa inyo. And ayun guys, thank you so much sa pag-help and support ninyo sa channel natin. I know na madalang ako nagpo-post ng mga content, but dyan pa rin yung support nyo, nagsasubscribe pa rin kayo, nagko-comment pa rin kayo. So it means meron talagang value nadadala yung content na pinanggagawa ka. So yun, I hope to see you more in my YouTube channel. Just a recap sa mga issue na experience ko dito sa ating Suzuki Gixxer, which is first, yung throttle cable niya nag-i-stuck. I don't know if you still remember na nag-i-stuck yun. So pinapalitan natin, nag-order tayo sa Lazada tsaka sa community Facebook group. And then tapos naman nung pangalawa na issue is, nakalimutan ko na ano yung issue na yun. Yung issue niya is the battery. Yun nga, after 2 years 7,000 plus odo, na nag-wear out na siya agad. So ayun. Tapos ngayon is the brakes. So ang question dito is, worth it ba talaga bumili ng Suzuki Gixxer? Nga, nandito na nga tayo nga
na nararamdaman natin na may mga issue talaga lumalabas kahit na hindi natin to linalaspag or binabalagbag, hinaharubas. Worth it ba talaga bumili nito? Especially sa taong 2025, marami na siyang kakompetensya such as automatic scooters, diba? So for me, as a Suzuki Gixxer owner, I could really say this motorcycle is still worth it. Especially may dalawang options ka na, which is the Suzuki Gixxer 155 naked or this one, or the Suzuki Gixxer SF 150. So it's like more on the racing, yung merong parang tawag dito, yung parang R15. So ganon. Diba guys? Oh, kita mo to? Yung mga daan dito, kaya pa rin ni Gixxer makipagsabayan, kaya pa rin niya lumusot kahit sa medyo maliliit na daan. So I can say na napaganda pa rin. Meron pa rin mga matang napapatingin dito, meron pa rin mga matang napapa-head turn talaga kasi this bike really is a head turner. All in all guys, napaganda pa rin ang motorcycle na to. Napaganda pa rin kapag binili mo tong motor na to kasi para may big bike ka talaga, mapapalingon. Especially if di ka pa ready sa high commitment na maintenance ng bigger bikes, bigger cc. Alam mo na mas malaking displacement, mas maraming need na kailangan gawin, especially sa oil, yung pag-oil change nito, yung mga parts nito. So ayun, maraming tatahakin na parang maintenance pag big bike ka na. So I can say Gixxer is one of the best like small displacement bike na pwede pa rin mako-consider na parang big bike. So parang ganon. We all know naman na hindi lahat no makaka-appreciate, hindi naman lahat para makakatingin na big bike pa talaga or no. But what I really wanna say is the Suzuki Gixxer has it. Alam mo yung has it na yon, parang ganon. Kaya niya sa kahit anong mga gusto mong gawin if hindi naman need na pumunta sa mga expressways. So ayun yung parang pinaka point ko. Especially ako, nandito ako sa Cebu, maraming nanonood or maraming nag-e-enjoy sa vlog ko kasi nga nasa Cebu, parang nandun sila sa ibang lugar tapos nandito sila ngayon sa Cebu para na daw rin silang dumadaan sa Cebu ulit na daan kasi nandito ako. So ayun, to tell you honestly guys, walang S-Lex, N-Lex dito sa Cebu. Meron tayong CC-Lex, but pinaka main yan na parang need lang na CC is 125, around 125 or 115. So kahit na yun yung pinakamahabang bridge dito as of the moment. So ayun nga, the point is hindi naman natin yun magagamit yung highest CC niya, especially dito, kung hindi naman super duper like magagamit mo yung highest purpose niya. So I could really say na hindi siya wise for us like mga Pilipino na nandito sa Cebu, or hindi naman super duper useful yung higher CC unless you really need the speed. So yun yung main point nun. But ayun pa rin, nandun pa rin yung it is all up to you. So ayun, yun yung parang point natin, yun yung parang gusto nating iparating kung bakit gusto pa rin natin kukuha ng mga ganitong klaseng bike. Especially for me guys, I am planning na to make a comeback dito sa ating motor because I've been really watching sa mga other YouTubers or other motovloggers na naggagala, and I'm currently, alam mo yun, parang na-inspired ako na gusto ko rin gumawa ng ganito. But I was like naghahanap ng inspo, naghahanap ng mga ganito ganyan. So I guess makikita na lang natin for the next videos soon kung ano yung mga accessories natin dito. And I think na nasabi ko yata sa older video ko na parang gusto ko to gawing underhand or parang ganon na tawag dito, underbone ba yun, parang ganon na handlebar, yung parang handlebar na parang masubsob. Nakalimutan ko na tuloy, sorry guys. But yun, parang ganon.
lalagyan ng parang crash guard dito. So ayun, I guess my plan right now is gawin yung Gixxer as an adventure type kind of motorcycle where meron siyang top box, meron siyang saddlebag, and meron siyang mga capability na gusto or maganda pang camping, especially dito sa Cebu. So ayun, hopefully guys manonood kayo nito and manood kayo more. Current update, siguro meron na akong bracket nito, so next siguro na bibilin ko is the top box. So nalilito ako kung bibili tayo ng top box na ano, na malaki, yung malapad, or yung parang alloy top box style ba, yung square. So ayan, ayun lang yung mga pinaplano ko. So hopefully manood kayo guys, hopefully sipagin din ako kasi I really am looking forward to do more of this, and I am hoping that you'll enjoy as well. So ayun, malapit na nga pala ako sa papupuntahan ko na kapehan, and I guess pag dumating na tayo, and then I will say that dun ko na rin tatapusin yung vlog ko para ma-edit ko na to. So ayun, super duper excited na ako. Oy, tumingin. Papalingon talaga. Naka ano na yun ha, MT-15 na yan. So nandito na tayo guys, and sige, papaliko muna tayo saglit. So dito na tayo guys, picture muna tayo saglit, tapos papark na natin. So if nandito ka pa sa video natin, I just wanna thank you, and I want you to do something for me. I want you to subscribe on this channel, like this video, make a comment below ano yung mga ideas nyo or ano yung mga thoughts nyo para makatulong din tayo sa community natin or sa riders natin. So don't forget that tamang hustle hard lang, keep the grind but keep it grounded. So see you on my next video. Ride safe.